Okay. Good morning guys. Good morning. Okay, uminto na rin yung tugtugan dito sa pwesto. Kaya pwede na tayo mag-vlog ulit. Okay. Guys, meron tayong dumayo dito, no? Taga Kalasyaw. Okay, taga Kalasyaw yan Ngayon guys, ang problema nito, bigla daw siyang 3 wheels nag-shutdown yung e-bike. Okay, ito guys binuksan ko na rin Okay. Ngayon guys, ayun, kahit na i-connect ako to, main nya, positive nya, hindi pa rin siya nagsiswitch dito. Walang power. Ngayon, dinala sa akin to, ganito na guys. Pero may napansin ako, kasi kapag ganito, usually naman pag ganito, wala ng power, kung hindi fuse, battery. Ngayon guys, may napansin lang ako guys sa battery nya, no? Okay, titigan nyo maigi guys. Tinanggal ko na pala itong red, itong live nya. May tinanggal na ako. Ngayon guys, ang problema nito kasi guys, eto, ayan, pansin nyo guys, sunog. Tapos yung kabila, sunog din. Okay, ngayon guys, madaling video lang naman to guys, no? Nung nakaldag daw to, parang tumalon, siguro nadaan sa hams. Hindi natin alam kung ano yung history. Basta ang sinabi, nung nakaldag daw to, biglang nag-shutdown. Okay. O napatalon, o doon na nalubak, parang ganun. Pero sa ano ko guys, sa pagkakaalam ko, dito siya nagka-problema guys. Ayan. Kasi ito guys, kung mapapansin mo, bakal. Okay guys, bakal, no? Tapos ito yung negative. Ito yung negative. Ito yung positive. Pwede ito guys, nung nakaldag to, tumalon, nag-short. Kaya nilagyan ko rin ng marker. Pero ngayon guys, i-check natin guys kung battery nya is kung good pa. Okay, kasi ayaw mag-switch Okay. Kasi yan guys, pansin mo, halos kukunti lang ang allowance. Sa pagkakakabit ng battery yan, dapat sana to binaliktad. Binaliktad. Well, bali mamaya papakita natin guys, no? Kung paano yung tama sanang pagkabit ng battery para hindi mangyari yung ganon. Kasi mahal yan, battery. Okay, tara. I-check muna natin yung battery isa-isa guys, tara. Okay guys, tara, check natin isa-isa. Ito yung dito sa main na sumunog. Ito yung dito sa main na sumunog. 1085. 1284. 1301. Last negative, negative 0. Okay guys, nakita na natin guys ngayon yung problema kung bakit ayaw mag-switch ng e-bike. Okay, ganito sana to dapat guys. Hindi ako sa nagmamagaling guys, hindi ako sa nagmamarunong, pero i-aayos ko lang muna saglit, no? Para awareness din, para kung sakasakali naman po merong ibang e-bike na ganito, makikita nyo na kaagad kahit kayo kaya nyo nang gawin by your own. Ito na nga guys, natanggal na natin yung kanyang mga wirings. Okay, tuturo ko lang guys yung nalalaman ko lang guys kasi para maiwasan lang din natin. Safety first muna. Hindi ko rin kasi alam guys kung saan to nabili. Okay no guys, ganyan, no? Dapat sana yan guys, ganito dapat, binaliktad na lang nila. Ganyan.
tapos binaliktad ng ganyan. Okay, yan. Kasi yan, magiging connection naman din yan is ganito. Ayan, yung magiging red to blue, tapos blue to red. Yan sana yung dapat, para in case kahit na makaldag ka yung e-bike mo, hindi yan magsushort kagaya ng nangyari dito. Okay, no? Dagdag tips lang naman yun, no? Kasi hindi rin naman natin hawak to ngayon. Hindi ko rin sigurado kung anong gagawin ng customer, kung makakabili pa siya ng dalawang battery na sira, o kung papalitan niya na ba, o ano. Basta pinacheck lang sa atin, at yun, nakita na kagad natin guys yung sira. Wala tayong problema, kaya ayaw mag-switch dahil nasunog yung dito, yung terminal ng negative tsaka positive, no? Okay guys, reminders guys okay, sa mga nagkakabit, hindi tayo nagmamagaling, pero sinishare ko lang din yung kaalaman ko na tama dapat sana, no? Na pwedeng ganito ang ayos ng e-bike. Sa mga nag-install ng e-bike dyan, check nyo lang maigi, no? Pag nakakaldag yan, baka kailangan yung i-position lang yung mga battery nyo. Okay guys, okay, ito yung itsura pala guys ng e-bike natin, no? Gwapo. Tumayo pa yan guys, galing Kalasyo para punta lang dito, no? Pa-check yung e-bike. Okay guys, okay, dumi pa. Sana guys nakatulong tong simpleng video ko to kung bakit namamatay yung e-bike dahil nakaldag lang sa house o sa lubak. Okay, ride safe, power, peace out.